Welcome mga kababayan. This is Attorney Fred Bison and this is The Agenda. Ano ba talaga ang naging issue rito? Implement contractualization here is really absurd and ridiculous already. Ba't ibang pananaw? Isa ang agenda. This is Attorney Fred Bison and this is The Agenda. Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome to the Agenda Forum. Nararamdaman nyo na ba ang Pasko? Alam nyo na nangyayari pag Pasko? Traffic na naman po. So today, pag-uusapan natin solving holiday traffic horrors sa EDSA, carousel, sa mga abusadong driver ng taxi, sa mga kolorum. Yan po ang pag-uusapan at tatalakayin natin ngayon. Immediate and long-term solutions to improve the flow of traffic, uphold commuter safety, and also smoother public transport management. Joining me today, on my right, siya po ang founder and president of the Lawyers for Commuter Safety and Protection. Palakpakan po natin, Attorney Ariel Inton. Yan. Maraming salamat po. Joining me on my left side naman po, we have the Chief of the Land Transportation Office. Dito po sa Attorney Vigor Mendoza. Good morning po. So hindi ko na po patatagalin. Umpisahan ko na po ang ating talakayan. Ang unang tanong natin dito, paano po makakatulong ang LTO sa pag-address ng tinatawag nating kolorum vehicles na ngayon ay mamamayagpag? Alam nyo, katatapos lang yung aming conference, no, nationwide, ang ating nahuling kolorum vehicles ay nasa mga 70,000. Oh, 70,000 po yan ha. At as of October pa lang yan, it's an unprecedented number. Halo-halo na po yan, tricycle, hanggang bus, truck, no? 70,000. And I'm sure marami pa ho dyan, no? So, as far as apprehension is concerned, ang LTO po, tuloy-tuloy lang po sa ating implementation, no? And hindi lang ho sa paghuli, pag-impound, no? In fact, ubusan na ho kami ng impounding area. Buti na lang we were able to close a very huge impounding area sa Tarlac, no? Wow. Siguro mga 50 hectares po to. Inaayos lang po yung ground level, may konting para hindi ho maputikan yung impound natin, no? Pero it's a portion of which is already being utilized. But more importantly, we have also instituted filing criminal actions. Kasi itong kolorum po is punishable by 6 years imprisonment. Wow. On top of the administrative penalty, so nationwide nagsasampa na po tayo ng mga anti-kolorum cases, no? In fact, dito po sa Parañaque, nag-issue po ng warrant of arrest ang korte para sa driver at para sa operator. Hopefully, this will serve as a lesson for others na wag na po pumunta doon, no? Wag na po sila mangolorum kasi kinakain lang nila yung kita ng mga legitimate transport operators. So that's what LTO is doing as far as kolorum is concerned. May magic question po kasi dyan, no? Daan-daang libo ang penalty, impounding pa. Tama po ba? So bakit kaya matapang ang loob pa rin nila na nagkokolorum pa rin sila? Ibig sabihin, kumikita pa rin sila. Ibig sabihin, nakikipagsapalaran pa rin sila. Ibig sabihin, baka may kilala sila. Diba? Sa LTO. Yeah, and it's no doubt, no, we have unearthed a syndicate. I call it syndicate. Kasi all the way from Mindanao, diretso-diretso hanggang Metro Manila, grupo po sila wherein they communicate with each other in order to say kung lalabas yung mga kolorum o hindi, kung nanguhuli ang LTO sa Bicol o sa Samar. Pero ngayon, papahigpitan pa rin natin yan, no? We are now using Coast Guard people
para dun sa crossover from Mindanao to Visayas, Visayas to Luzon, mahinto na po natin yan. I mean, it's really a battle on the ground, no? Yung isang tao na nanim sa Mindoro, binaril. No? So that's the situation that we have on the ground. It's not your ordinary apprehension. The people we are fighting, the people we are confronting on the ground are organized down to radio equipment. Wow. May mga Viber groups pa yan na penetrate natin. Yung iba na nahuhuli natin, na sasampahan natin ng kaso, but still, the fight is ongoing. Kasi itong Colorum, matagal na to eh. No? So we continue to do this. Hopefully, our efforts will bear fruit. More so when we stop them on the port areas. Hindi na sila makakatawid. So the challenge remains. Good, that's right. Attorney, question lang po, Attorney Ton. Okay? Anong advice ang pwedeng ibigay sa mga commuters, sa mga challenges ngayon, sa mga, colorum, taxis, mga ride-hailing services at public transport? Okay, Pastor, magandang umaga sa kawani ng media, of course, to my good friend, Asek Vigor. Magandang umaga. Alam nyo, we congratulate the vigorous campaign against LTO for the vigorous campaign against Colorum. Maganda po yan. Ngayon, pagka tinan mo, ganun karami ba yung Colorum? Well, it is because siguro kailangan ma-distinguish natin what kind of Colorum ang nahuli. Okay. May Kasi iba-ibang klase kasi yan eh, no? Meron yung talagang walang prangkisa. Yan, talagang wala yung prangkisa, and therefore, talagang dapat hindi yan bumiyahe. Pero meron din tinatawag na out of line. Out of line. May prangkisa, pero hindi dun sa biyahe niya. Oo. Di ba? At meron din naman na being used for a different denomination. Okay. Kunyari, TNBS ka, ginagawa mong taxi. Yan. So, ganun karami. So, pagkasabi mo na Colorum, there are different kinds. Ngayon, yung tanong mo, I will center my answer dun sa taxi. And it's ako, kaya nga yung inimbita ako dito, sabi ko, sino nandun? Si Asek Bigo, kailangan kong pumunta doon. Para maisabihin ko na kay Asek isang concern ko. In fact, I filed this with LTO and also with LTFRB. Ganito. Sa taxi po, ito, sana mapakinggan nyo to. At sigurado, intindido si Asek dito. Alam niya to. Sa taxi, no, hindi alam ng karamihang pasahero, may rota yung taxi. May rotang taxi? Yes. Meron tinatawag na NCR taxi. Kunyari, Quezon City to any point of Metro Manila. Yun lang. Pero meron din yun, Quezon City to any point of Luzon. So, malaking pagkakaiba yan, boss. Oo. Ngayon, eto, alam naman natin na yung mga bata-bata pa tayo, no? Yung Metro Manila is strictly yung Metro Manila. Di ba? Yung mga cities, ano. Pero ngayon, iba na eh. Mega Manila na ngayon. There are so many everyday commuters coming from nearby provinces like Rizal, Cavite, Interconnected na talaga. even Laguna na dito nga lang Batasan, ano na, Rizal na, San Mateo, no? So maraming ganyan. Ngayon, yung tanong nyo, pinag-aralan ng grupo namin, bakit ba ang daming it's Naveron taxi driver pagdating ng Kapaskuhan? At malakas ang loob. Sabi nga, bakit ang lakas ng loob? Magdemanda na kayo. Bakit? Kasi alam nilang may ilulusot sila. Bakit? May ilulusot. Paano kasi nagpapahatid po siya sa Binangonan eh? Ano lang ho kami? NCR taxi lang. So may excuse? Ang ganda na excuse niya. Pero two-bladed weapon. Pwede rin naman sabihin niya sa pasahero, mangungontrata ko kami dahil out of line. Oo. So, di ba? Ngayon, dahil dito, nakita po namin, and ito po yung aming final, na ngayong Kapaskuhan, itry po natin with all humility kay Asek Vigor. Sana po, makita po natin na payagan na lang natin itong mga NCR taxi na yung Mega Manila.
Kasi it's really impractical for a taxi driver to not to convey passenger na nandun lang siya sa Marikina at papahatid lang sa Antipolo. So, maliwanag po, no? Diba? May intercity operation lang sila. Hindi sila pwede mag-provincial. Inter-Metro Manila. Inter-Metro Manila. Yun pag strict yung ngayon, pumunta kami doon sa Rizal, tingnan namin. Meron talagang ang nagiging patakaran on the ground na wala namang memorandum circular is, okay, maghatid ka, pero hindi ka pwede mag-pick up. Ganun na nangyayari. No? Ngayon, kung titingnan natin dito sa Kapaskuhan na to, malaking tulong po ang LTO na magkaroon po tayo ng talagang okay, wala na kayong magiging rason na tanggihan yung mga yan. Ang tanong dito na, attorney, Yan mga pasaherong yan dahil papayagan namin na maghatid kayo, pero bahala na LTO doon. But the situation there, as we go, yun yung situation on the ground. Chief, posible ba yung sinasabi ni Attorney Inton? Is that possible, feasible? Opo, actually ginagawa na sa bus yan, di ba, Ariel? Yung mga city buses, pinapayagan sa probinsya kasi kakulangan ng demand. On seasonal? Oo, ganun din dito demand-based kulang ng sasakyan, kailangan ihatid sa Binangonan, tapos Metro Manila lang siya. Demand-based Siguro, we're after the convenience of the passenger. Yes. Siguro at alam niya rin ito, siguro yung pagkuha ng permit na pwede na siya mag-Mega Manila, kailangan madali rin. Kasi kung hahaba ng process, kasi ang LTO taga-implement, no? Yung LTFRB taga-bigay ng permit approval. Yun na nga, pag medyo mahirap gawin, magastos, di ba? So, shortcut na lang sila, no? Sa ground na lang. Doon kami nakakaroon. Pero posible. Oo. At ginagawa niya. Oo. At saka meron ng, as I said, sa mga bus, pinapayagan na yan magandang eye-opener yan, magandang suggestion yan. At ipapaabot ko yan na pati yung mga taxi, bigyan na ng pagkakataon, hindi lang siguro nearby provinces, no? Yung San Jose del Monte, Antipolo, kasi umaabot yan hanggang Malolos, San Fernando, Pampanga. Oo. So, speaking of commuter, balik ko lang tanong sa iyo, attorney. In the interest of the public, anong legal avenues na pwede magproteksyon o magprotekta sa commuter sa mga abusadong overcharging taxis? Meron ba tayo, especially during this holiday season? Ang pinaka pwede nilang puntahan, LTFRB, no, pagdating sa mga franchise violation. Kasi mga franchise violation yan. Overcharging, di ba? Yung mga refusal to convey passengers. Lahat yan. Sana pala dito si Attorney Cadiz. Yan yung mga franchise violation. Pero ang LTO, ang enforcement. Ang LTFRB, yung kanilang quasi-judicial function, taga-decide. So may legal ba? Pwede ba ako magsampa ng kaso sa driver? Oo, pero pwede ka magsampa. Pero kung ikaw ang pasahero, pasahero ka, pumala ka ng taxi. Nung panahon natin dati, pag pumala ka, ka na lang sakay ka. Tapos mama sa Manila. Ganon. Ngayon, saan po kayo? Di ba? Kailangan pang tanungin muna bago pumasok, which is, hindi naman dapat ganon. Di ba? Ngayon, pagka doon is, doon nagkakaroon ng refusal to convey. Na-refuse ka. Didimanda kita. Ikaw ba naman, magpapile ka pa sa LTFRB, wasting your time for that, na sasabihin pa ng LTFRB, under oath dapat yan, di ba? So, ikaw ba gagawa ka ba nun? Hindi realistic. Ang gagawin ko, ibibideo ko na lang siya. Ito po yung driver na abusado. Ipopost mo. Bakit? Because what you want is makasakay ka kaagad at makauwi. Di ba? Kaya yung suggestion na, idemanda mo. Ay, konti na lang po yun. Kasi may abala. Ngayon, LTO makakasagot yan. Bakit? Enforcement yan, pwede silang kaagad nilang maaksyonan. So, attorney, kaya yung naman kaso, natin dyan. hindi Oo, picture lang nila. Picturean mo, video mo, no? Tapos ipadala nyo sa amin. Ayun, narinig niyo po.
picturean, Oo. ipadala. Ang tanong, a-actionan nyo naman ba? Meron kaming Facebook page, ipadala nun. Kung meron, nakalimutan ko na din yung aming Viber account, i-Viber lang nila doon. Lahat naman, pinapa-show cause order, inaalarma kagad namin yung sasakyan. Wow. Naka-alarma yan. Pag yan na-alarma, inahanap na yan. No? And we have ways to find them out. No? Pag nag-show cause order at napatunayan, they violated the franchise, pwede ma-impound ng sasakyan or worse, no? Pati yung prangkisa nila, ifa-forward namin sa LTFRB for cancellation. So, yun Pero ang may kailangan. immediate relief Yun ang na gusto kagad. ng tao. Immediate. Hindi yun. So, tiyakin nyo po pwede nyong i-video at ipadala na lang daw po sa FB page at actionan po ng LTO. Kasi yun, yung refusal to convey yung mga franchise violation, pag LTFRB kasi, tinatamaan dyan yung operator. Hindi yung driver. Pero on the ground, sino ba nag-refuse? Si operator, yung driver. Yung driver. Pero Kaya LTO yun. Ano kasi pong legal, ano bang implication? Sabihin natin, ako ngayon yung driver. Iba kasi si driver sa may-ari ng taxi. So, yung may-ari ng taxi, banal. Yung nagda-drive, balahura. Di ba? So, paano yun? Ano mangyayari doon? Kung sakaling nireklamo, maapekton ba yung may-ari na nananahimik o yung driver lang ang tatamaan dito? Oo, pag nag-show cause po kami, ang show cause namin, yung may-ari ng sasakyan at saka yung driver. So, unang-una muna yung may-ari ng sasakyan kasi baka ang na-picture yung plaka lang. O kung picture naman yung driver, hindi na namin kilala kung sino yung driver diyan. I-show cause namin yung may-ari ng sasakyan na kailangan na iharap yung driver. No? Tapos pag dinenay niya, hindi, totoo yan, wala ako dyan. No? We have ways of finding out na nandun siya sa lugar na yan. With all the CCTVs, RFID technology, alam niyo na mga ganyan, di ba? Nalalaman namin kung totoo. At worst comes to worst, kami na po, yung aming investigation team, kami na pupunta dun sa complainant at itatanong sa kanya. So no need to come to us, we will go to you. Yes. Wow. Yun ang gusto ng mga pasahero. Immediate. Kaya sabi ko, ang talaga dito, makakabawas ng mga pasaway na driver, LTO. Bakit? Immediate kasi enforcement eh. No? Pero pagka sinabi mo, magdemanda ka sa LTFRB, naku, hindi gagawin ng pasahero yun. Bakit? Abale. Di ba? Yeah. Matanong lang ito, attorney, pagdating sa commuter safety, no? Ano ang pwedeng i-contribute ng LCSP in terms of better holiday season pagdating sa transportation? Well, in LCSP, of course, we take cases pro bono, but more than that, naging advocacy group na kami, no? Advocacy group na pagka may mga sabihin natin, mga polisiya na tingin namin dapat na i-fine-tune. So, we lobby for that, no? Yung ganon. So, ano may tutulong namin sa mga pasahero? Pag kami nakita kami na hindi magandang hindi ka maapektuhan yung mga pasahero negatively, then inaano namin yun. We question the policy. In fact, we also file cases. So you're on the side in favor of the commuter? Opo. Pero meron naman din na ninahawakan kami, yun naman pasahero ang talagang pasaway. Like for instance, may isang kaso kami, pinababa nung driver ng bus yung pasahero. Yung pasahero. When we found out, talagang papababain. Bakit? Sobrang ingay. Tapos, he put the safety of other passengers in danger. Yan, pwede yun. So, meron din kasing, dapat kasi i-balance mo rin na dun sa sitwasyon na hindi porke we are for passenger safety, hindi namin titingnan yung other side. Kasi nakalagay, lawyers for commuter safety and protection. But you also provide for the driver as well. Maraming. May iba naman ako, attorney. Ito, mabigat na tanong. Okay? Are there any initiatives or partnerships between LTO at mga LGU para ma-improve natin ang holiday season at road safety? Opo, marami na kami mga interconnectivity agreements sa mga LGU. Anong nangyayari dito sa interconnectivity? Number one, ini-sync na namin yung mga penalties na magkaroon ng synchronization. Pag ikaw nahuling speeding sa Laguna, sa isang bayan doon, at sa ibang, pareho lang ang penalty.
Hindi nag-iiba-iba, magulo eh. Oo. Tapos yung pagkabayad niyan, online na. Hindi na yung babalik pa ka dun sa Laguna para bayaran, no? And then may demerit system tayo eh. Ngayon, pag nahuli ka sa probinsya, hindi nasasama sa demerits ng driver. Ngayon, because of the interconnectivity, kung meron kang violation sa ibang parte ng Pilipinas, nalalaman ng LTO yon. And then you rack up your demerits, no? Pag naka 40 demerits ka na, 40 demerits. Around that much, pwede ka na ma-revoke ang lisensya mo. Pero may awareness program po ba kayo o campaign to educate all our drivers that? Kasi naniniwala po ako na hindi lahat ng driver alam yan demerit na yan. Yung mga public utility, alam na alam yan. Feel nila yan kasi alam. Pero you're right. We need to do more information drive on the demerit system. We need to do that more. Although we're also trying to overhaul it. No? Kasi 40 demerit points, no? Kung ikaw ay driver, araw-araw ka bumabiyahe, kasama na sa hazards of your job, yung mahuli ka. Yes. No? Sa kadalasan, baka isang buwan lang, maubos na yung 40 demerits. Hindi ka na makapag-drive. So there's been a petition among drivers of public utility operators na dagdagan naman kahit konti yung 40 demerits. Dagdagan pa, gawing 80 na. Oo. So we so we have made our recommendations to increase naman para naman reasonable, no? Hindi yung but at the same time, we tell them, dapat maging diligent din naman kayo sa pag-drive nyo para wala na kayong demerits. But you're right. I think with this opportunity, no, yung demerit, we will have to do more information campaign as far as the demerit system is concerned. So that's as far as the driver is concerned. Now, I want to talk about this question, no? Ano naman yung mga plano ng LTO to streamline vehicle registration and licensing backlogs? Alam ko, issue ngayon yan, di ba? Kasi kaya nga maraming kolorong ngayon dahil hindi nagkakaroon ng permit, licenses, at saka mga kailangan nila sa mga prangkisa nila. Ano bang nasa tingin nyo? Alam nyo, when I entered LTO, ang online motor vehicle registration, we do it online already. Di nyo na kailangan pumuntang LTO. It's around 3% of total transactions. Ang total transactions ng LTO pagdating sa motor vehicle, for 2023 for instance, is around 14 million. And 3% of that is done online. Now we are up to 20%. Hopefully by next year we're up to 50%, and so on and so forth. No, I think the online system makes it easier for them. No, ang pinaka last face-to-face mo is yung motor vehicle inspection. Pag na-inspection na yan, hindi mo na kailangan pumunta ng LTO. So as far as streamlining the system is concerned, no, as far as registration. Pero ang problema natin dyan, ang raming araw-araw. You know, we pour in around roughly around 10,000 units a day. Dagdag sa kalye po yan. Around 70% of that are motorcycles. That's 3 million in a month. Rough, hindi naman. Mga 300,000. 300,000. Mga 250 yan eh. Mga 250,000 a month. In a year, that's still 3 million. Roughly around, close to 3 million in a year. New vehicles on the ground, 70% of which are motorcycles. Talagang padami yung ating sasakyan, no? And the roads are not getting any wider. So it's really more efficient use of that limited space. Yun ang kailangan natin gawin dyan. Thank you, Attorney. Attorney, is there any other concern that the LCSP has pagdating sa LTO agency? Well, hindi dahil sa kaibigan na sa Tony Bigon, wala kami masyado. We are satisfied with his performance. Kung meron mga konting problema, it's yun mga usual na problema na. But they listen to public opinion. For instance, yun sa latest na yun sa yung mandatory registration of sale of vehicles, they listen to the public. So I think kami sa LTO, we have no problem. Okay. Ibubuksan naman natin ang ating for any questions from our but before that question, I want to ask a quick question lang, Attorney, no? Anong pinaka-challenge ngayon ng LTO na pwede namang tumulong ang publiko o yung mga ating mga mamamayan para naman makatulong din sa LTO? Alam mo, pinaka-request lang namin, no? Okay. Yung nabigyan ng papel na lisensya, kunin nyo na po yung inyong plastic card. Kasi means yung iba, pula na lang ihatid pa namin sa bahay nila eh. You mean to say, ready na yung lisensya nila? At saka nasabihan na. Paano sila nasabihan?
we have their, kasi kung binigyan ka ng paper, kinukuha yung cellphone number mo eh. Tapos text ka na pwede nang kunin. O kung di man lang nakuha yung cellphone number mo, we send a notice through your address as stated in your license. So magastos yun sa amin eh. Sa sakit ng oras, lahat, no? Ina-announce na namin sa lahat ng media na nandyan na yung plastic card nyo. Alam mo, attorney, may sagot kasi ako dyan eh. Sa mga malilikotang utak, yung papel nyo kasi, pwede yung i-print at i-edit para magkaroon ng isang number change. So ngayon, pag nahuli ako, pwede kong patikitan yung number ko kasi hindi naman kasi kayo masyadong automated na pagkakatulad sa Amerika. Di ba? License. Tatype lang agad, lalabas lahat ng record. Dito, okay. Di ba? Tapos bibigyan ko ngayon ng papel. Realistically, nakalagay doon, pinotoshop ko lang, pinalitan ko ng 2 number, tapos willing ako magpatikit na sa'yo. Delikado po yan. Oo. Maglalabas ka, double license. Opo. Kasi pag tinype namin yung pangalan nyo, Type nino, sir. at ang LTO, pag nahuli ka, Ginagawa ba ng LTO ngayon ng pagta-type? Opo. Wow. Type lang ho yan. We can validate already your license. Wow. Pag iba yung number mo, dun sa registered number mo, double license ka, kulong Double ka. penalty. Kasi you're now promoting a fake license. Ayan ha. So, Pangalawa, pag nahuli ka at papel pa rin ang lisensya mo, yung impounded sasakyan mo. Tsaka may mga ikaw, case na kayong ganyan. ay oo, pag ang pinapakita sa amin, paper license, tapos Oo. nakita namin yung date, dapat nakuha mo na yung plastic card mo eh. Oo. Hindi mo pa kinuha. You have to explain why you have not gotten your plastic card. So nananawagan po kami sa lahat ng nanonood. Ready na po ang mga lisensya ninyo, kunin nyo na po. At ngayon po, dadako tayo sa tanong natin. Go ahead. Magandang umaga po. Chot Velasquez ng Elizalde Broadcasting. I was of the impression kaninang umaga na ang topic po natin is preparing for the heavy traffic ng holidays. Po, no? And my understanding po sa discussion is that ang isa ay maraming mga colorum vehicles. Tapos tinitignan na dapat pala ito yung ibang classified as colorum ay colorum kasi out of line. No, no? So yun I think ay na-resolve. But I think yung question pa rin na, so how exactly can we really reduce yung traffic? Meron ba talagang possibility of really reducing that, yung reduction? Or ano po yung tinitignan natin o maaasahan na improvement sa traffic, especially dito sa NCR ngayong Pasko? Ano pa? In managing the congestion. Yes, exactly po. Kami po, we're doing experimental mode, no, in coordination with the local government, with the other agencies of government. Hindi lang po sa Metro Manila. In fact, ang inuuna ho namin dito sa MacArthur Highway at saka dito sa May Kawayan. Kasi Mega Manila na nga tayo ngayon, hindi lang tayo Metro Manila, no? We are looking and studying to the possibility of opening private roads. Kahit interim lang. Private roads. Oh, kasi makitid talaga yung kalye. We need more roads. At least for this Christmas season, no? Kung nasa May Kawayan po kayo, ang kitid po ng kalye dyan, no? Pero merong mga industrial factories left and right po yan, no? At they are, yung streets nila are well covered. Kung magawa ho natin yan, kahit paano luluwag ang traffic dun sa main channel. No? So, it's really opening more roads. So, of course, this is a challenge. Arami nang hong dumaan dito, no? But there's no harm trying. Kasi ano pa magagawa natin given the limitations of our road size? So, that's one. Second is, in a small way, making our public transport easier and faster, no? Babantayan mo namin yan, yung mga major thoroughfares na may public transportation. The EDSA busway is a model for us kasi bumilis yung ikot, no? Using that as a model, baka ma-replicate namin in other major thoroughfares. We have already recommended this, no? Ang presidente very proactive dito. Nagkaroon po ng transport town hall meeting, and after the town hall meeting, humingi siya ng recommendations to address traffic. And we have already placed a recommendation to expand the EDSA busway model in other major thoroughfares na kayang gawin yung EDSA busway model. With a little tweak, no? Kailangan natin ng konting fleet management dyan eh. Hindi pwedeng basta-basta lang.
Kasi minsan nagkakabuhol-buhol yung mga bus sa isang stasyon. Kailangan niya mayroong off-site, parang off-site monitoring ba? Parang kang airport, no? Kung yan yung magagawa Command natin. center. Oo, command center. May command center na po tayo. Problema lang yung on the ground. I guess these little steps will help alleviate In the traffic. congestion. At least dito sa upcoming Christmas season. Partner, dagdagan ko lang yung tanong mo. Huwag mo na alis dyan, ha? Kasi gusto ko lang malaman for the sake of our viewers, even for myself, can you educate us, ano bang pinagkaiba ng LTO sa MMDA in helping in the congestion? Can you share us the difference? Ano bang difference ng MMDA sa LTO? Well, malaki ang malaki pagkakaiba, no? Yung how they were created, no? Iba rin saka ano yung mandate nila. But I think instead of talking about yung differences, siguro maganda yun how can they coordinate with each other. Coordinate. Kasi MMDA, no, in a nutshell is dun sa traffic. Traffic flow. Parang ganito, no? Parang gawin natin by analogy, enforcers. Yung isa, taga-traffic ka, hindi ka taga-huli. Mag-traffic ka kasi pag nanghuli ka, mapapabaya mo yung traffic. Ikaw naman, ikaw ang taga-huli. Hindi ka taga-traffic ka, taga-huli ka. So, parang ganun, no? Parang simpleng So, malinaw ang explanation. role nila. But it's not really that simple na sa trabaho, sa coordination because LTO has enforcement powers. Yun nga, yung kaninang pinapaliwanag ni Yasek, yun sa mga kolorum, ganyan, at marami pa ngayon. May tanong, nahuli rin ako ng MMDA ng kolorum eh. May ticket na ako meron din sila. Ngayon, ewan ko kung yung joke, okay pa rin, ha? Pahuli ka na lang sa MMDA, mas mababa ang multa kaysa sa LTO. Di ba? Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, may ganun. So, pag kami dalawa dyan, pare, ikaw na muna sa akin. So, mababa. May ganun talaga. So, yan ganyan. Kaya nga, if I may, no, well, this would be, marami ng trabaho dito, but yung Department of Transport, maganda, and Traffic Management din. Para isa na lang. Department of Transport and Traffic Management. Yun ang goal, yun ang idea, Well, no, ideology. that is, yun yung tingin ko. But matagal na yan. Matagal na... So with the proper coordination ng MMD and LTO, makakatulong sa malaking bagay. decongest ng traffic. Malaking bagay. Yung nga lang na sino taga-huli, sino ang taga-traffic, madali. At saka malaking bagay ang, if I may add lang po, no? Pag Metro Manila, MMDA talaga yan. Ang primary authority pagdating sa traffic flow, road management, Metro Manila. Paglabas ng Metro Manila, sabi ko, kahit may kawayan, or yung mga linkages entering Metro Manila, no? Galing Rizal, San Jose del Monte, LTO na yan. That's where the MMDA jurisdiction stops. Actually, may Supreme Court decision nga din sa panghuli ng lisensya. Fine-tune yan eh. Yung bakit hindi pwedeng ordinansa na you can confiscate license because maganda yung discussion ng Supreme Court doon. Another question from our audience. Hello po, good morning po. Quenzel po from IBC 13. Sir, yung regarding naman po, since nabanggit po natin yung other matters kanina, colorum, and then ito yung congestion. Since di pa po holiday season, kadalasan po ang mga tao niyan nagsha-shopping, mga last minute shopping. Meron po ba tayong adjustment or kinausap po ba natin itong mga owners, shopping mall operators regarding sa pagbubukas nila or sa kanilang operations para po makatulong din sa pagluwag nitong traffic kapag season na po ng Yan ang MMDA. Yan ang MMDA. Yan ang MD na sasagutin pag dumating ang ating guest na mamaya. Si Attorney Artes. Ayun sir, siguro next topic naman po. May nabasa naman din po akong online article na nagsabi po, starting November 18 po yata hanggang disperas ng Pasko, yung mga minor violations po ba, ililift din daw po ba? Or alam niyo din po ba yung ganun para daw po at least hindi na rin po makaabala sa mga mahuhuli if ever man meron po? Put it this way, magfo-focus, hindi naman sa ililift. Wala kami ililift. Walang lift. Pero magfo-focus lang po sa traffic and alleviation
anything we can do to help out, to alleviate traffic, i-prioritize muna ho dyan, no? And we're also prioritizing yung mga trucks, yung mga overloading, yung mga flow kasi yan ang isang major movement in and out of Metro Manila eh. We want to make sure goods and services flow in and out smoothly at sana wag na makapagdagdag sa traffic. And so that's what we're looking at also. Yeah, tsaka maganda yung tanong niya, no? Is really the mall the cause of the traffic during holidays? Well, maaaring isa yon na yun mall. Kasi, eto, no, hindi naman sa anti-mall ako, no? Pero, yun mga mall, paano, tinayo kasi sa along EDSA. Dapat sa loob. Yung mga mall natin kasi... So, are you referring to urban planning? Oo, yung mga mall natin kasi, dun mismo sa, main tollway. Subukan mo magtayo ng mall sa, sa expressway. Sigurado traffic yan. Oo. Dapat sa loob. Kaya pagka tinanong na yung bang mall ang isang cause ng traffic, well, it is. Pero, what can we do? That is the entertainment for the masses, di ba? At naumpisa na kasi ganun. Nandiyan na yan, di ba? Kaya nga, kaya nga yung sabi, nandiyan na yan. So, na lang, adjustment ng oras, ganyan, ganun na lang nangyari. Sa atin, of course, let's not kid ourselves na may magic wand para luminaw. Lumuwag yung traffic, lalo na ngayong Kapaskuhan. Talagang mabigat pa rin yan. Pero at least siguro, yung mabawasan lang, sa amin, ako, sinasabi nga siguro, hindi ako may-ari ng online, online selling, wala akong negosyo ganyan, Pero yun, malaking bagay na you transact na nandun ka sa bahay, or you plan your trip. I-plano mo mabuti. No, yung trip mo para hindi ka nakakadagdag sa traffic. Yeah, attorney. Siguro dagdag ko rin yung isang efforts ng DOTR to try to alleviate traffic is yung barrier up ng mga expressways, no. Matagal na pinag-usapan yan. Barrier up. Ibig sabihin hindi ka nang ito, hindi ka na magbabayad. Dire-diretso lang. Ang bayad through... Parang SG. Parang Singapore. Parang Singapore na yan. But in selected sites lang, no? We are looking at selected sites where we can experiment, especially now that holiday season. So we're talking to, of course, this is led by our Toll Regulatory Board, DOTR. Kami in the enforcement side lang para sigurado yung mga dadaan na barrier up, magbayad naman, no? Hindi yung basta tumatakas lang. And if we can choose sites, no, we will be choosing sites na pwedeng experiment lang yun, no? Para sa ganon, makadagdag kahit konti sa flow of traffic para hindi na kailangan huminto. Nabanggit niyo na, attorney, no? Every year na lang, taon-taon na lang, problema natin congestion. Hindi lang within the malls, but also within the main highways and expressways. Is there anything you're planning to do differently this year that would have a better effect towards the congestion? Yun nga yung planned experimental model muna, no? Huwag natin kasi baka mabilaukan tayo sa enforcement rin, no? Is really the barrier up model. Para yung isipin nyo lang, no? Dire-diretso lang ang sasakyan, hindi na kailangan huminto sa tollway. Oo. Sa Singapore kasi, pagka dumaan ka doon, automatically, you have to pay your toll sa 7-Eleven. Di ba ganun yun So, posible ba mangyari dito sa atin yan? Opo, the technology Alcino is already there, no? Yung marami lang rin mga Pilipino na ginagamit yung opportunity para wag magbayad. So, di kailangan naman natin magbayad kasi libre na yung toll, ginawa yan, no? So, we're putting the systems together so that makapag-experimental run man lang tayo before the end of the year. Nakaka-excite yan, Aabangan namin yan, attorney. One of the major projects ng ating DOTR yan, no? Para mapaganda ang daloy ng trapiko, at least the expressways. Alright. One more question. Sir, nandito na rin po tayo sa public transportation system. Last question na lang po siguro for me. Did we adjust any yung mga pagsasara ng mga public transportation, MRT, LRT, para po makater yung mga commuters last minute na nagsha-shopping or bumabiyahe? In fact, I understand in the budget hearing yesterday, no, na nabanggit ng mga LRT administrators, they will lengthen the operating hours
of the LRT. In fact, today, they will inaugurate the extension of LRT 1 to Cavite. Yes. So that should also alleviate traffic for those people from Cavite kaysa magdala pa ng kotse papasok ng Metro Manila, mag-LRT na lang kayo. Yun. And how is LTO ensuring na yung mga public vehicles natin are compliant naman po with safety and operational standards during this holiday season? Alam mo, wala nang holiday season eh. Kailangan, alam ni Boss Ariel yan, talagang kung di mo tututukan araw-araw yan, kung makakaligtas, liligtas, the little things. No? Yeah. Senator Tulfo took note of it. No? You can't fire extinguisher. Diba? Pinapabayaan nila yan eh. Nagkataon, there was this bus na bigla na lang tumiyab. Wala si fire extinguisher. Doon lang napatunayan. Buti na lang walang nasaktan o namatay. No? But these are the things now, this from the points raised, alam tayo, nakikinig tayo sa mga kritiko, mga shortcomings of our agency. So now we will have to focus on these little things. No? Minsan nakakalimutan yung fire extinguisher eh. Kasi simpleng bagay yan, nasa likod lang ng driver yan. Minsan nakakalimutan. So we'll have to inform our people, tingnan ito mga bagay na to. So magka-campaign na naman tayo. I think we'll do random checks. And this is not just because of the holiday season, but because it's needed. No? Tapos mas lalo natin i-monitor itong roadworthiness check. All year round? All year round. Pag nag-register sila, yung roadworthiness check, kailangan tulak talaga natin yan. Alright. Question from the media? Good morning, sir. I'm Nino from Hato. Sa LTO lang po, lilis lang ako ng konti. Sir, how's the status nung gumamit nung number 7 dun sa bus lane? Yun. May we get your latest update? Last week, nagka-hearing po dyan. Last week ba yun? O nakalimutan ko sa araw, no? But the hearing was conducted, they submitted their formal statements, no? So, for purposes of that hearing, naka-hold na yan, we're doing a parallel investigation kung saan ang galing ang plaka, sino nagpakabit ng plaka. Remember, pag gumamit ka ng fake, whether fake license or fake plate, no? Yan po ay falsification of public document. Punishable up to 6 years imprisonment, no? So gusto namin malaman sino ang nag-utos ikabit yung plakang yan. Number 1. Number 2, saan nanggaling yung plakang yan. We're doing now a crackdown. Although we've done this before and we have closed shops here in Metro Manila and in Cebu, yung mga pagawaan ng mga peke, hindi lang ng plaka, pati lisensya. And then, tinitingnan din namin yung security features ng aming mga lisensya at plaka kung kailangan padagdagan. The plate has 34 security features. Kaya alam na namin sa itsura pa lang alam na namin kung peke Kung kayo yung nanguhuli. So, and now, it's harder kasi meron kami mga deputized agents who are not trained the way LTO enforcers are trained. Alam nila kung anong hinahanap nila. No? So, we're looking now at putting something in the plate that will make it identifiable kung peke talaga by any other enforcer. Parang yung luneta sign doon, kung nakaupo si Jose Rizal o nakatayo. Kung saan siya nakatingin. Kung saan siya nakatingin. Sir, na-establish na po ba na talagang nakasakay yung kapatid ni Senator Gatchalian? O yung tatay niya? Hindi. Iba yung, sabi nila, no? May pase, may guest daw, ganyan, no? For LTO purposes, hindi naman namin mape-penalize yung nakasakay Unless yung nakasakay ang nagpasimuno lagyan ng plaka. So we first have to identify, pero ang LTO's responsibility kasi yung may-ari ng sasakyan at saka yung driver. Yung nakasakay, hindi ko namin jurisdiction po yan. We cannot penalize those people, no? Unless sila mismo umutos na magkabit ng plaka. So sir, diba under sa isang company yung sasakyan, na-confirm naman? Confirm po yan. So, ibig sabihin yung plate, inallowed nung company na gamitin yung plate? Tama po yun. So, we have to know, for purposes of criminal liability, sino sa kumpanya ang nag-authorize ng paggabit ng plaka na alam nilang peke. Ang pananagutan lang ng driver just to clear out is yung violation niya lang pagdaan doon? Not necessarily. No? Yun, administrative liability po yan. Pero if the driver knew na peke rin yung plakang yan, ibang usapan din yan, di ba? Tapos siya pa ang nagkabit, siya pa nag-authorize, no? Ganon.
Depende sa mga detalye din, circumstances, no? Kung hindi naman ang driver, wala siyang pakialam sa pagkabit ng pagkaayos sa plaka niyan, sabihin niya, hindi naman niya nalaman na, minsan naman, ang driver, hindi naman tatanong kung peke yung plaka o hindi, di ba? Basta nagda-drive lang siya. So we have to really determine ano yung mga details, no, or participation ng bawat tao tungkol sa plaka niya. Pero sir, the mere fact that the car is a possession of a company, possession niya na rin yung plate na yon. So parang di ba kung bumili ka ng gamit ng ninakaw, automatically you're accessory to the crime. Tama po yun. And criminal, sabi nga ni Presidente Duterte, criminal is a personal liability, no? Ibig sabihin, kailangan natin malaman sino sa kumpanya ang nagpasimuno nito. Thank you, sir. Attorney, may dadagdag si attorney. Alam mo, yan EDSA carousel, yan sa EDSA. Pwede mong masabi na etong EDSA carousel, bakit may isang senador sabi, bakit ba big deal sa inyo yan, di ba? Parang gano'n. It's really big deal kasi yung EDSA carousel lane, yung bus lane, ito yung pangmasa. Alam nyo, bago kayo makasakay sa mga bus, mahirap din, ha? Maalwan kapag nakasakay ka na. Pero yung sumakay ka, yung passenger experience, mahirap. Ang layo ng lalakarin mo di ba? Tapos biglang may makikita ka na private vehicle na hindi naman para sa iyo yun, di ba? Dadaan ka. Ngayon, huhulihin siya, i-plug down ng taga-MMDA. Tapos magsasabi siya na kay senator to, kay ganyan, di ba? Name dropping. Kaya isang sa suggested legislation is an anti-name dropping bill. Anti-name dropping bill? Oh, para yung mga nag-name drop na yan, kasi yung pobreng enforcer, minsan pag ni-name drop, syempre, takot. Natatakot din. Baka nga kilala to ni Asik Bigor, di ba? Matanggal sa trabaho. Di ba? Kaya, pero pag may anti-name dropping bill tayo, whether tama yung sinasabi mo na ikaw ay related doon, malakas yung loob nun. Kahit gamitin pa, Attorney Ariel Linton. Oo. Kasi hindi, kaya lang, kulang tayo sa oras, may joke dyan Sige. Pagbigyan natin yung joke na yan. Baka. Ganito na lang. Bilang pagtatapos natin, ano pong mensahe ninyo sa ating publiko pagdating sa road safety, pagdating sa ano? Meron yan. May tanong pa ba tayo? Isa? May isa pa po tayong tanong. Go ahead po. Morning, Boss G. Morning. Morning, Attorney Vigor. Morning, Attorney Hinton. I wonder if this was raised earlier about the volume of traffic every year, about regulating the volume of traffic every year that goes up to 20%, especially during Christmas. They were always talking about infrastructure, building roads, additional roads, but no additional. But there's no control of the real, I think, actual costs of the voluminous a number of vehicles in the streets. Every year po yan, alam naman natin 20%. Every year, talagang kumakapal ang traffic because of the volume that increases. 20% nga every year. But we do not hear government, or speaking about, talking about any measure or regulatory mechanisms on the volume or checking the market, checking the distribution or marketing of these brand new vehicles every year. Bakit ganun na? Ang LTO kaya masakit ang ulo ng LTO, hindi nga makontrol yung dami. Hindi lang dami ng mga sasakyan ko, dami ng mga fake na lisensya. Anyway, sino kayo pwede mag-propound ng... Anong tanong natin? How can government finally realize that the real solution, one of the main solutions to the traffic woes of our country is to check and regulate the volume of traffic which increases to 20% yearly? Yon. Sinabi ko kanina, sa araw-araw, kumulang 10,000 sasakyan ang nadadagdag sa ating kalye. Hindi naman lahat Metro Manila yan. Nationwide na po yan. Roughly around that much, 2.7, 2.6, naglalaro sa ganyan. That's how, talagang yun ang reality. So sabi mo 2.6 million yun, di ba? Million po yan. Taon-taon po yan, nadadagdag sa ating daan. Roughly, it's really a challenge, kung pipigilin naman natin yan,
Ang issue dyan, yung pagbebenta ng mga sasakyan. No? It's something that's being discussed yearly kung kaya ba gawin, nasa batas ba yan? No? Can we really implement, no? Yung pagbawalan ng pagpasok ng sasakyan sa Pilipinas? There's such thing as trade issues. No? Tingin ko kailangan pag-aralan. It's a holistic one. The suggestion is clear, no? But kailangan pag-aralan talaga. May mga other measures that they want madidiscuss yan, no? Pag bumili ka ng sasakyan, kailangan may garahe ka. Yung mga ganyan, no? But these are all the proposed bills that have been discussed now in Congress. And it's being addressed naman. Pero may kinalaman po kaya, kapraso lang po, may kinalaman kaya yan, siguro naman talaga may kinalaman dahil lahat ng bago mga sasakyan nagbibigay ng tax sa gobyerno ng 20 to 30%. Mas interesado lang ang gobyerno sa tax sa kinikita nito kasi i-regulate talaga yung flow of traffic. Di ba? Parang ganon. Asek. Alam mo, kung i-weigh mo yung revenue, di ba? Pinag-usapan rin naman nila. I don't think it's just a tax issue, no? It's more really revenue issue. Ang narinig ko dun sa aming town hall meeting, ang focus talaga is traffic. Dahil yung nawawalang kita, di ba? Yung cost to the community, to government, to everybody because of traffic. So, siguro kung makatipid tayo doon, whatever revenues will be earned, mababawi na kagad doon. No? Ito, may dadagdag si Attorney. Alam mo, sir, yung tanong ni sir, no, totoo yun, yung volume ng dagdag ng sasakyan, di ba? Dahil maraming, sabi nga yung panahon nga ng pandemya, mas maraming bumili ng kotse. Hanggang ngayon, kumbaga, tingnan mo, dati, pag bibili ka ng kotse, ang hirap, dadaan ka talaga sa butas ng karayom sa credit investigation. Diba? Pero ngayon, you go to the mall, pirma ng you can buy and then may mga zero down payment. Diba? Kasama yan sa ease of doing business. Diba? Yung mga low monthly. So, na-entice ang mga tao. Plus, mahirap yung public transportation sa atin, di ba? Ngayon, yung nakita na dito, eto, tingnan nyo ang you can check the statistics. Marami dyan sa nabiling sasakyan, hindi nababayaran, pinasasalo. No, marami yan. Car pasalo. Kaya nga yung problema na yun sa car registration, isa yun. Ang dami. No? Bakit? Kasi, hindi makaya ng bayaran. So, kailangan i-regulate yung nagbibenta. Pero nabili na, di ba? Nabili na. So, tingin ko, ang hirap talaga na i-regulate mo na sabihin ng mga car manufacturer. Hindi, nagbebenta kami na So, marami pang elements involved. Mahirap because why will you prevent somebody to buy a new car kung gusto niya? It's really difficult, but probably ang isang sagot doon, which darating yung panahon kung ang public transportation sa Pilipinas ay madali, then maaaring hindi ka na mangailangan ng private vehicle. Okay. Yun ang isa. One last question before we conclude. Yes, sir. I'm Ed Pangilinan from IBS Media. Nag-echo. Tanggalin na yung mic. So, ang question ko lang po, sir, na-minimize ba yung mga pictures sa mga... Kasi way back bata pa ako, wala... Na-minimize ba ang mga fixer? Na bata pa lang siya, fixer na siya. Hindi. Sige. May team pa yung buhok mo, buho pa ipin mo, may fixer na. Okay, ngayon wala na lahat. Alright, sagutin natin yan bilang huling tanong. Feel ko yan, yung nawala na lahat. May buhok pa ako, may fixer na no? Kaya nga ang aming thrust, yung push ng ating gobyerno is digitalization, no? Online transaction. Para hindi na kayo, kung pwede, wag na kayo pumuntang LTO You can do all your transactions online, pati pagbabayad online, no? At nandiyan din, as I said, when I entered LTO, yung pagre-register ng sasakyan, mga 3% lang ang online. Now we are at 20%.
So we hope to increase this further. Pati soon, no, itong ating before the end of the year, no, we would already launch our online license renewal. So pati yan kasama in order to address the issue of fixers. Ako, boss, pwedeng sagutin ko yan sa Legal sa part side. Hindi, sa part ng mga pribado. Hindi dahil sa tropa ko to. Pero nabawasan yung kasi napadali yung mga requirements, yung proseso. Yes. Kaya kasi may mga fixer dahil mahirap yung proseso. Yung mga hinihinging requirements kahit hindi na kailangan, hindi naman connected dun sa pina-applyan mo, no? Kulang na nga lang pagka Parang yung lisensya kailangan ng background ng LTO. Oo, yun. Kailangan ng mga ganon na streamline yun. Malaking bagay yun kasi may fixer dahil nahihirapan ang mga tao. Pagka madali yan, madali yung requirements, madali yung proseso, yung fixer, wala ng trabaho. So, kung may mensahe pa kayo sa ating publiko, attorney, para... Sir. Yes. Kasi madalas ako sa may ikot ng LTO, no? Kung-cover ako sa field talaga, pinipil ko yung pulso ng mga government agency. So, nawawala ang fixer dahil may mga may mga GCash na, may mga ganun-ganun na. Wala nang physical appearance yung mga fixer. So, kita mo wala Pero deep inside, in fact, may mga maamin ng mga LTO na kausap. Oo, may mga nagsasabi sa akin, meron pa rin. Kaya lang, kailangan din daw nilang mabuhay. Nami-minimize lang, pero nandun pa rin. Hindi sila visible, pero may mga GCash kasi, may mga padala-padala. Hindi na kailangan pumunta ron gaya ng online mo. Sinasabi, sir, di ba ganon? Ganon din yung fixer. Wala ron. So, anong tanong natin? So, yung tanong ko, nandun pa rin. Nasaan yung fixer? Meron ho kaming siguro Online fixer ang tawag doon. meron ho kaming Facebook page, no, na naging platform for online fixing, no. Meron ho kaming sinampa 2 days ago sa Region 1. Dahil dyan, ang kagandahan sa online, natitrace ho namin yan. May cyber security hindi feature. gaya pag mano-mano, hindi mo natitrace. Ito, alam namin. So we have filed criminal cases. No? Lahat, deterrent yan. Pati dito sa Metro Manila. Talagang hinahabol namin yung online, mga ganyan, online fixing. No? Hindi naman solution ang online. It just gives tama si Boss Ariel yung ma-simplify. Yes. No, pag na-simplify yung process, nawawalan sila hindi mo na kailangan mag-fixer. Ang tao kasi naiisip, makomplika, no? Kaya mag-online fixing na lang tayo. No? O kung di naman, ayaw din na mag-comply dahil for one reason or the other. No? So, unang-una, tama si Boss, pinapabadali natin. No? Yung ating, in our last meeting to last week, ang aming pinagbabasihan ngayon, we will do yung rating namin ng mga opisina ng LTO, hindi lang sa revenue generation, based on performance. Based on performance. Kung ang usapan dapat lumabas ang lisensya in 20 minutes, yun ang magiging basehan. Pag lumampas sa 20 minutes, ganun, assuming, no? May notice to explain na kagad yung hepe doon. May NT na. Bakit violate nyo yung ating standard, yung performance standard natin? We just have to make it stricter, no? Kasi yung mga ganyan, gusto magpalusot, no? And then we will, of course, have to make the requirements simpler at saka mas mabilis. Kung meron kayong mensahe, diretso na po, attorney. Anong pong mensahe nyo sa ating publiko ditong darating na holiday season? Alam nyo, marami na hong pagbabago ho sa LTO. No? Hindi ho namin sinasabi, perfecto na po lahat. No? But we are moving towards better service to the people. At yun na nga po, no? Kung meron pa ho, hindi ho namin sinasabi, we have all the ideas in the world. Kung meron kayo po idea, no? Meron kaming Facebook page, sabihin nyo sa amin kung anong tingin nyo maganda para maayos namin sa lalong madaling panahon. No? At open na open ho kami to any other suggestion that will help make our services faster, simpler, and better. Yeah, thank you, attorney. Attorney. Since we are not in government, no, ang isang sasuggest na lang po namin, yun talagang iplano po natin yung ating mga biyahe during the Christmas season. It's a very simple suggestion, but actually that is very effective. Na
alamin natin kung saan tayo dapat pumunta, no? At anong oras, yan. Para sa ganun, matraffic man tayo, hindi ganun kabigat, no? Because you plan your trip. Yun. So bilang panawagan po sa ating lahat ng manonood dito, tiyakin natin na yung mga lisensya ninyong papel, kunin na po ang inyong plastic license na ready and available. Abangan po natin yung mga seamless traffic with the open barrier, no barrier. Tama ba, attorney? Barrier up. At the same time, iplano po natin ang ating mga trip para mo makaiwas sa congestion o holiday horrors. Sa ngalan po ni Attorney Siegfried Mison, andito po ang Agenda Forum. Merry Christmas. Thank you, Attorney. Thank you, Attorney.